Kung kailangan nyo ebidensya, eto na mga senador. Ebidensya to. Ayaw nyo akong tanggapin na tumestigo sa Senado. Pinapakita ko ulit. Eto ang mga project sa Ilocos Norte. Bakit tahimik kayo? Pag iba nagsalita, sinukulong nyo. Eto, ebidensya. Distrito ni Congressman sa Sandro Marcos. Ebidensya ito. Bakit didemanda yung mga engineers? Pag dinamanda nila yung mga engineers, siyempre sisigaw sila. Much for our country in fighting corruption, meron din doon. So all over the country. Hindi lang yan, Senador eh. Ang question dito, bakit ikaw? Bakit hindi yung congressman? Di ba? Bakit hindi yung DPWH? Bakit hindi yung contractor? Nakakatawa. Di ba? Ano gusto nilang palabasin? Ikaw ang nagpa-insert? Ikaw ang may problema sa flood control? Yung budget kinat-kat-kat-kat? Hindi ganon. Walang ganon. Pumunta kayo sa mga ilog, tingnan nyo yung mga filing ng steel filing para hindi gumuho just in case malalaki ang tubig sa mga ilog, sa mga banda sa may tagig. Kung saan nawawala ang trilyon-trilyon nating pera. Tama naman. Ano ang priority ng administration ngayon? Yung impeachment ng Vice President. Because we all know, pag hindi nila matatanggal ang Vice President ngayon, hindi sila makalagay ng presidente nila on the 2028 elections because he is a great threat sa presidency this 2028. Yes. Good morning mga kasama and happy Sunday everyone. Nandito naman tayo, si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ay grabe, double time Oo, parang tila baga pinupunteriya na ba si Senator Alan at ano ang kinalaman ng palasyo dito. Mainit ang bangayan ngayon. Sa Senado, sunod-sunod ang matinding pahayag ni Senador Lacson laban kay Alan Peter Cayetano. Ayon kay Lacson, nagdulot umano kaguluhan at pagkaantala sa trabaho ng Senado ang naging liderato ni Cayetano. Ito yung mga nakalipas nung umupo si Senador Alan Peter Cayetano ng pagka-Senate President. Ngayon maraming pasaring. Marami daw ngayon na lumalabas na insertion, marami daw lumalabas na mga flood control anomaly sa lungsod ng Taguig. Gaano ba ito katotoo? May patunay ba ito si Pinky na meron talaga na flood control issue? Ngunit ang tanong ng marami, bakit tila si Cayetano ang pangunahing tinututukan ni Lacson? Ano kinalaman ng palasyo dito? Nagtatanong lang ho May mga nagsasabi na ito ay bahagi lamang ng matinding tunggalian sa politika at ang hindi pagkakasundo sa naging pamamalakad sa Senado. Kini-question ang 700 million, kini-question din kung bakit hindi inimbestigahan kung sino ang nasasangkot sa flood control. Yun talaga ang gusto ng taong bayan Noong pag-upo, noong nakaupo itong Blue Ribbon Chair na si Pinky, hindi man lang naimbestigahan ang issue ng flood control at walang balulong na nakita dito sa Senado. Posible bang dahilan na matinding pahayag ni Lacson ng kanyang paniniwalang kailangang maibalik ng kaayusan ang operasyon ng Senado? Hindi, nasa kanila na nga Diba? Nakuha na nila, pero andito pa rin ang mga banat. Ngayon, double time na ho ang palasyo. Oo, maski ho yung tagapagsalita ng payaso, ng palasyo, na payaso, o sino yung payaso ng Malacanang, pati issue ng 10K na matagal ng panahon ay inuungkat pa rin. Ano ba talaga? Napakulong nyo na si Senador Marcoleta, napakulong nyo na si Senator Jinggoy, pero ito pa rin. Diba? Dahil maingay ang boses ni Senador Alan Peter Cayetano, gumagawa na ho ng issue. So na o sana na ba? Sa Lunes bukas, magaganap po ang ikalimang sana ng Pangulo nyo. Ngayon ang tanong dito, lahat ba ng sasabihin ay sana na lang?
o lahat ng sasabihin ay pangarap na lang? Yan ang ating tatalakayin ha. Pero bago yan, andyan po yung join button. Pumindot ka na. At sa dulo ng ating video, syempre yung shoutout segment natin. Ngayon, kung nakikita nyo si Sir Madarahug, oo, kung sakaling magbabalik sesyon ang Senado dito sa natatawag na Blue Ribbon Committee, sana naman imbestigahan nyo itong si Manong Chavit. Dahil nandito yung resibo eh. Noong nakaraan, ang tapang-tapang nyo magsalita na walang flood control issue itong mga nasa Senado, yung bulok na 13. Ngayon, nung gustong umatin ni Manong Chavit dito sa Senado, kinansilan nyo. Eh, dito hawak-hawak ni Manong Chavit lahat ng resibo. Ipapakita dito, tingnan nyo. Sa mga matatapang nating senador, lalong-lalo na kay Erwin Tulfo ng Blue Ribbon. Ito ang sabi ni Manong Chavit sa inyo. Kung kailangan nyo ebidensya, eto na mga senador. Ebidensya to. Ayaw nyo akong tanggapin na tumestigo sa Senado. Pinapakita ko ulit. Ito ang mga project sa Ilocos Norte. Bakit tahimik kayo? Pag iba nagsalita, sinukulong nyo. Ito, ebidensya. Distrito ni Congressman sa Sandro Marcos. Ebidensya ito. Bakit didemanda yung mga engineers? Pag dinamanda nila yung mga engineers, siyempre sisigaw sila. Yan ang nangyayari sa ating bansa, mga kaibigan. Maliwanag. Ng mastermind, Bongbong Marcos, saka si Martin Romualdez. O ano? May ebidensya si Manong ayaw niyong papuntahin sa Senado para mag-testigo. O ngayon, inilabas na niya. Nasa kanya mga ebidensya. Nasa vlog niya. Ha? Inilagay ko rin, pinost ko rin dito sa account ko. Panoorin niyo ng kabuuan. Yan ang challenge niya. Ombudsman. Oh, galaw-galaw doon sa mga kakampi ninyo. Ito ang problema. So ngayon, napapag-usapan at nakasuhan na raw ito si Balulong. Ano ba magiging sitwasyon nito kung kakampi nila ang mag-hearing? 'Di ba? Alam niyo naman, mabilis pag sa kanila ang hot seat, mabilis ho agaya nila sa mga DE na nakasuhan daw di umano. Nakasuhan o yung mga DE na sangkot dito sa flood control o yung mga pumaldo. Paglipas ho ng ilang buwan, tanggal ang kaso. Ang problema, yung mga binabanggit at nasama lang sa kaso, ayun, kulong. Maski nga itong pinagbintangan lang na plunder case ni Senador Marcoleta kulong. 'Di ba? Ganyan. Pagkakampi sila, wow, tapos ang kwento, tapos ang kaso. Pagkalaban, kulong. Kulong ang kwento. Ngayon, siyempre, hindi naman papayag si Senador Marcoleta na makulong siya ng tuluyan. Kaya nga naghain siya ng not guilty plea. So, sa makatuwid, oo. Ngayon nata yung yung marking ng mga document, yung exhibit. Ngayong araw, bukas 27. 27 yung marking, tapos yung pre-trial is August 10. Antabayan natin yan, mas maganda yan at malaman natin. Lipat tayo ng usapin. Bakit minamadali nila itong usapin laban kay Senador Alan Peter Cayetano? 'Di ba? Hindi tama na i-single out ang Taguig. Marami ho. Napakarami ang nasasakop o nasasakupan ng Metro Manila. Unang-una, hindi lang ho Taguig ang binabaha. Pangalawa, bakit nakapokus kayo kay Senador Alan Peter Cayetano? Dahil ba maingay, may boses ang mama patungkol dito sa flood control issue? 'Di ba? Dahil ba siya ang tumatayo at naninindigan dahil napakulong nyo na si Senador Marcoleta at isusunod nyo naman si Senador Alan Peter Cayetano? Wow! Ito ang pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano. Bakit ang Taguig lang? Bakit hindi nyo subukan tignan yung mga binabaha talaga? Sa Taguig ko maganda. Baka for your information, magulat kayo, ikutin nyo yung Taguig, napakaganda ho. Yung mga park dito na naglalawakan, makikita nyo. At yung mga pamaskong handog, yung mga senior, mga pensyon ng senior, yung mga pa-birthday, baka hindi nyo alam kung gaano kaganda ang Taguig. Tapos
aakusahon nyo na merong insertion, merong flood control anomaly. Hindi ho yan ang pinaka nakikita ng taong bayan. Ang nakikita ng taong bayan, ay yung kasabikan nyo na mawala sa landas nyo ang mga tinik sa inyong buhay, sa inyong mga political career. Pero maniwala kayo sa akin, hanggang dyan na lang kayo, yung mga tracing bulok at yung mga gusto magpabagsak kay Senator Alan Peter Cayetano, hanggang dyan na lang kayo sa social media. Dahil sa totoong buhay, sa 2028, tapos sa mga karera nyo, maniwala kayo kay Aling Ledesma. So maaring yung iba sa inyo nagtatanong na, Sir, hindi nyo ba sasagutin yung allegations against you? Well, the allegations are general yung sinasabing may ghost sa Taguig, and we've checked. Remember, the national projects are from the national government. Theoretically, dapat walang kilalaman ang senador, congressman dyan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pinaliwanag na natin yan nung nakarang araw. So, sino ba ang dapat mag-imbestiga dyan? Bakit senador nag-iimbestiga? Dapat dyan, DPWH. And then, bukod doon sa DPWH, yung COA. Kung tama ba na nailatag yung pondo para doon sa sinasabi ni Pingping? Hindi ho gano'n na siya ang mag-iimbestiga at katuwang niya ang NBI para lang dito sa kaso. Napakaraming yung dapat imbestigahan. Unang-una, yung sinasabi ni Sir Madarhug na hawak-hawak na ni Manong Chavit yung ebidensya. Yun na lang, sana. Dahil tayo nyo, nag-uulan, baha ho. Baha! Oo, baka akala nyo, hindi. Baha ho, hindi na lang mo pinapakita ng mga bayarang media. Kasi nga, gusto nilang i-focus itong Taguig. O mag-ikot kayo sa Taguig kung saan mo may baha. Mag-ikot ho kayo para malaman nyo. Tuloy, Senador. But of course, nakita natin dyan sa Blue Ribbon Committee na may talagang conspiracy o nakikialam. Having said that, I do as a habit check as much as I can projects. And sa Taguig, iba-ibang grupo nag-check dyan. Barangay, city, but because nangyari nga itong scandal na to, ang pagkaalam ko, maraming national government officials na ang nag-check dyan. Especially in Metro Manila, kasi nga, for example, the Diskaya Group, di ba? Even sa Pasig, kung nasan ang unang nag-criticize sa kanila na si Mayor Vico, even sa Pasig ay may project sila. Even sa Baguio, where you have Mayor Magalong who's outspoken against corruption, has done much for our country in fighting corruption, meron din doon. So all over the country. Hindi lang yan, Senador. Ang question dito, bakit ikaw? Bakit hindi yung congressman? Di ba? Bakit hindi yung DPWH? Bakit hindi yung contractor? Nakakatawa. Di ba? Ano gusto nilang palabasin? Ikaw ang nagpa-insert? Ikaw ang may problema sa flood control? Yung budget, kinat-kat-kat-kat? Hindi ganon. Walang ganon. Pumunta kayo sa mga ilog, tingnan nyo yung mga filing ng still filing para hindi ho gumuho just in case malalaki ang tubig sa mga ilog, sa mga banda sa may Taguig. Malalaki ho ang filing. Tsaka ho yung mga ilog doon, merong siguro mga 2 meters at ginawa na ho na parang mini park. Pwede ho mag-walking ang tao, pwede mag-jogging. Kaya kung ikaw sisilipin mo, Pingping, ay, hindi ka uubra dahil pag umikot ka sa Taguig, bukod doon, meron ho nagmo-monitor sa mga estero. Meron ho tagalinis. Hindi pa umuulan, may naglilinis na. Tigil-tigilan yung mga paratang sa mga Cayetano. Dahil hindi lang kayo umabante. Pasensya na ho, Mr. Pingping. Oo, sabi ni Aling Ledesma, kahit tumakbo ka raw sa 2028, tapos na ang maliligayang karir mo sa politika. Hindi ka na daw humananalo. Ayan, sabi ni Aling Ledesma yan, So ngayon, bakit nila sinisingle out ang Taguig? Siyempre, dito si Senator Alan Peter Cayetano. Bukod doon, yung issue ho ng 10K na matagal nang tapos, ginagawan pa rin ng kwento. Mamaya may papakita akong video sa'yo. Tuloy lang nito. That's why, nung unang lumabas to, sinabi ko, dapat imbestigahan itong lahat. So, in our preliminary investigations, wala kaming nakitang ghost. Yung mga nakita namin may problema, we reported it earlier. That's why no less than the top DPWH officials from the regional to the national level have inspected some of the projects na may problema at hindi kami nagkulang na magsabing eto mali ang pagkagawa, eto bakit ganito, eto ang tagal-tagal na.
Kasi nga nadadaanan namin dahil tagarong kami, umiikot kami doon. And of course, for example, doon sa Lakeshore, every Christmas, hindi ko na malaman kung 15, 20, 30,000 a night ang tao dyan because we have a world-class Christmas lights park. And of course, throughout the year, we try to have projects that, kasi hindi naman lahat may pera para mag-mall eh. So we're trying to have many other venues in Taguig na families can go to, communities, barkadas can go to for free. No? Totoo yan. May mga park, may mga little park, may mga amusement park around lower. Yung lower part ng Taguig. So kung kayo ay sisilip, make sure na magaling yung pamumulaan nyo. Dahil kayo, wala kayong ibang alam sa panahon ngayon, kundi yung alyado ni Bibi Sara at yung mga nagtatanggol kay Bibi Sara, yun lang ang sinisingle out nyo. Hindi nyo silipin yung mga malalaking magnanakaw. Eto pa, pati yung 10K. Biruin nyo yung 10K na to, matagal ng issue ito. Isang magandang panukala ni Senator Alan Peter Cayetano. So, dahil ba sa 10K, hindi ka naboboto? Dahil ba sa 10K, boboto ka? Isipin mo nga mabuti. Lahat ng mga politiko may magandang propaganda. Kukunin nila ang bawat tao para makakuha ng boto. Di ba ganyan din naman ang ginawa ng mga magnanakaw? Namimili sila ng boto daw di umano, at yun ang kanilang, ginagawang materyales para manalo sila. Eto nga di ba? Mas okay pa nga kay Senador Alan Peter Cayetano dahil hindi naging, ano matawag doon, hindi naging money dependent ang isang botante dahil lang sa pangako. Kung hindi nabigay, di okay. At least hindi nakagawa ng kasalanan. Nangako. Kung halimbawa walang budget, anong gagawin? Diba? Isipin nyo nga, itong 10K na to pinag-usapan pa rin hanggang ngayon. Itong panukalang 10,000 pesos na ayuda sa bawat pamilya ay isinulong ito nang siya pa ay miyembro ng Kongreso. At nung hindi ito umuusad, ang una niyang sinisirito ay si Congressman Alfred Vargas. Kita nyo, panukala lang pala yan. Hindi naman pala pangako yan. Ang problema, hindi inaprubahan ng mga kasama. Tapos inisyu sa 10K. Nangako daw, hindi binigay. Hindi naman pala. Diba? Sa bunganga rin nangyari, na nakita natin, sa bunganga din nanggaling. Na ito ay panukala at hindi umusad. Ngayon, kung sisihan, isisihin kung hindi umusad. At least pinangako, yun naman pala. Ngayon sisilipin. Anong problema kung hindi naprubahan? Sisihin nila yung ibang congressman na hindi nag-aproba. Lumalabas na laging siyang walang sala. At noong May 14, 2021, ito nga ay sabi natin na noon pa ito ipinapanukala. Pero hindi ito umandar, hindi ito umusad, kaya naninisi ng iba. Walang sinisisi. Wala akong sinisisi. Siyempre gusto niya mabigyan . Akala natin naman, hindi natupad. Yun pala, hindi naaprubahan. Ngayon, wala naman akong sinisi pagdating dyan. Kayo naman, Saka bakit, paano naging topic nyo yan? Di ba, kayo ay dapat binibigay nyo yung magandang balita patungkol sa panggulo nyo? Bakit naging topic nyo? Ano meron, pagdating kay Senator Alan Peter Cayetano, bakit kailangan ungkatin yung mga dapat ungkatin? Silipin ang dapat silipin. Para saan? Ipagbuka sa tao na may kasalanan at nangungurako si Senador Alan Peter Cayetano. Ganun ba? Wow! Ibang klase alis na nga tayo dyan. Baka sabihin na naman ng mga kakasama natin. Ayaw namin panoorin yan. Hindi namin gustong tabas ng dila niyan. Okay, kinat ko na po. Napag-usapan lang natin kasi yun pala ang totoong dahilan. So, merong panukala, yun ang ginawang kasangkapan, materyales, para makakuha ng boto. Given naman sa politika yun, walang problema doon. Ngayon, ang problema, isinulong niya, inilaban niya sa Kongreso para maipasa yung bawat mamayang Pilipino na may 10,000. Sa Taguig o lahat? Lahat, kasi national election yun . So ngayon,
Ano yung sinisi doon? Kung ayaw naman at hindi naprubahan ng ibang kasama, sino ang sinisisi niya? Wala ho siyang sinisisi. Oo. Kung sino ho yung mga makukulit at mga sumisilip, lalong-lalo na itong nangyayari ngayon sa bansa, kay Senador Alan Peter Cayet nakatutok kasi nga siya ang sumisilip dito sa flood control. O ngayon, ano meron sa Davao ngayon? Basta we have to fight kahit gaano sila makapangyarihan. Yan ang matalas na sinabi ni ni Mayor Baste Duterte. So ngayon, sa issue naman ng ICC, balik tanaw tayo. Ngayon, maasa tayo within naman, sana sibak na at buwag na ang ICC. At si Tatay Digong ay makauwi na. Yun ang ating hiling. Alamin natin kung ano yung sinabi ni Mayor Baste dito na kailangan na lumaban kahit sila'y makapangyarihan. Our taxes, saan napupunta ang mga buwis natin? Instead of opening up the Blue Ribbon Committee on the flood control, kung saan nawawala ang trilyon-trilyon nating pera, Tama naman. ano ang priority ng administration ngayon? Yung impeachment ng Vice President. Because we all know, pag hindi nila matatanggal ang Vice President ngayon, hindi sila makalagay ng presidente nila on the 2028 elections because he is a great threat sa presidency this 2028. Tama. Totoo yan. Now I go back. Tingnan nyo, the unitary system of government, presidential one. They have so much control and so much power, and that is centralized right now, kaya nangyayari sa atin to. The president can threaten anyone. Tingnan nyo, walang natitira. Dalawa nating senador, isa nating senador, kinulong nila. Our guest candidate during the midterm elections, Rodante Marcoleta, just because he wants to open the Blue Ribbon Committee on Flood Control, anong ginawa sa kanya? Do we even have freedom at all at this point dito sa bansa natin? The former president, nasan ngayon? He's in The Hague. He's in the ICC. And clearly, walang jurisdiction. We know the process and they broke the process. And mind you, this is an establishment that should be an honorable one. And yet, they move like syndicates. They have cooperated with the president who moves like a syndicate. Papayag kayo na ganito na lang tayo? We have to do our duty and responsibility for our country. All of us members of this party will not have an ambition of his own. And our collective ambition is to lift this country up from all of this corruption, from all of this evilness that is happening to our country right now. This should stop right now in the 2028 elections. Tama. Sana, nakuha na natin ang pagkapanalo o yung victory ni Bibi Sara sa 2028. Yan ang ating hiling. Kasi kung hindi, kita nyo kung ano nangyari sa termino ng Pangulo, ubos ang kaban ng bayan. Milyon, trilyon sa peso ang nakakahon at namamaleta. Doon lang sa mga pilipiling tao. Sino nagsiwalat yan? 18 Marines. Hindi naman pagkakaila. May mga video, may mga trial, may mga hearing o may mga press con na nababanggit. Bakit hindi pinagbigyan ng chairman na pinanghahawakan ni Pingping itong investigasyon? Bakit? Mabubuko. Diba? Saka ayaw din ng kanilang amo. Kaya ngayon, sabi dito, dumoble ang yaman ni Lacson mula 2022-2025. Una sa lahat. Senator Cayetano, dumoble ang yaman ni Lacson.
Yan ang nakikita at nasisilip. Bakit nga naman nagdodoblihan, nagtitriplihan, umaapaw, lumiswiksik, lumiliglig, itong mga, mga kaperahan. Kung pinabuksan nyo yung SALN ni BP Sara, yung bank account ni BP Sara, bakit hindi tignan din itong mga maleta gangers? Sana lang, pagdating ng 2028, matapos lahat ng karera ng mga ito, si BP Sara naman ang magpabukas ng mga SALN nyo. Yun ang magandang pag-usapan. Ungkatan ng yaman ito eh. Ang nangyayari ngayon dito, ungkatan ng yaman. Bakit? Sinisilip ni Lacson na mayroong flood control issue sa Taguig. Bakit hindi niya sinisilip yung Makati, Maynila, Las Piñas, Muntinlupa, Quezon City, ano pa ba? Malabon, Nabotas, ano pa ba yung karating na Pateros, Pasig? Silipin nyo lahat. Huwag nyo i-single out nyo yung Taguig. Para saan? Patot sa daan ni Senator Salan Peter Cayetano at Ping Lacson sa social media. Nagkaungkatan pa ng yaman ang dalawang senador. At live mula sa Senado nangungun sa balita si News 5 Senate correspondent Mendoz Baños. Saan ba nagsimula itong away ni na Lacson at Cayetano? Yes, Jiggy. Bigyan muna natin ng konteksto itong bangayan ni Senator Alan Cayetano at Senator Ping Lacson. Dahil nga ngayong araw pinagdebatehan ng prosekusyon at depensa kung dapat nga bang ipasapina yung tax, bank at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte para nga doon sa sinasabi ng prosekusyon na mapatunayan na lumobo yung kanyang yaman. So ginamit bilang halimbawa ni Senator Alan Cayetano yung SALN ni Senator Ping Lacson na nasilip daw niya na mukhang lumobo yung kanyang yaman. Mula noong 2022 na ipinasa niyang SALN na nasa more than 50 million ang assets ni Senator Ping Lacson, sa 2025 SALN niya ay naging more than 220 million na. Yung Wow, paldo. Diba? Paldo nga. Mula 50 million, 22, 23, 24, 25, 26, 50 million every year. Wow. Anong trabaho meron ito? Magkano ba ang sahod ng senador? Tingnan natin magkano ang sahod ng senador? Tingnan natin. Kasi bakit naging 250 million in just 4 years? So ang senador ng Pilipinas ay sumasahod ng 293,191 pesos hanggang 334.059 kada buwan. So isusumahin na natin yung 334. To make sure lang kung aabot ba 334.059 times 12. Lumalabas lang ito na 4 million. Tama? 4 million every year. So 22, 23, 24, 25, 26 times mo sa 6, sabihin natin 6, lumalabas lang ito ng 24 million. Kung sasahod sila ng 200 o 334,000, in just 1 year, meron siyang 24 million. So, bakit tumalagpas? Ano ba? At magkano ba ang natatanggap na project? Kasi kung sumasahod siya ng 4 million a year sa 334,000 kada buwan, siyempre, yung mga pasahod niya sa staff niya, tama ba? O gobyerno ba magsha-shoulder nun? Let's say, may budget. Magkano ba ang budget ng isang senador? Tingnan natin kung may budget ba talaga ang senador Magkano ba ang budget ng isang senador sa isang taon? Alamin natin para hindi tayo malito. Ang opisyal na budget para sa opisina ng bawat senador ay umaabot na humigit kumulang 48 million hanggang 58 million bawat taon. So, pwede pala. Bukod sa sahod niya, meron siyang 58 million bawat taon na binubuo ng sweldo ng allowance at pondo para sa operasyon. Okay. So, kaya naman pala. Huwag nang magtaka. Kasi kung may budget na ganun kalaki, makakaipon nga. Bukod doon, siyempre, ibang usapan na yung mga nalalaman ni Senador Alan Peter Cayetano. Kaya naman pala masarap tumakbo sa national position
O either sa local position, kagaya ng congressman, mayor, at mga senador. Masarap po pala. Paldo ka everyday. Paldo ka every year. 'Di ba? Ganun lang. Simplehan lang natin. Kaya gustong-gusto ng ating mga kababayan na itong mga politika, lalong-lalo na yung, alam nyo naman, yung mahilig sa maleta. Dahil paldo pala yan pagdating ng tapos ng kanilang termino. Kaya yung iba ayaw na rin bumaba. Dahil dito pala, sa senador, meron kang 58 million kada taon sa pagpapasahod at lahat ng mga proyekto mo, meron kang 58 million. Plus, yung makakapag-parking ka o makakapag-insert ka ng project, doon din pala talaga pumapaldo, sabi ni Aling Ledesma. So ngayon ang usapin dito, ano ba ang pinag-ungkatan ng kanilang away? Tuloy natin Yung nakalistang assets o yaman. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Alan Cayetano dun sa kanyang Facebook Live nitong nakaraang Sabado. Ganun din kay Senator Lacson, di ba? Ano yung actual, I didn't really pay that much attention pero parang dumoble yung kanyang salin tapos sinabi niya sa negosyo. So, we're giving him a chance to explain. Nag-explain siya kahit walang nagtatanong. Yun naman pala. So, nag-explain kahit walang nagtatanong. Alam na. Pero kung ungkatan ho ng problema, yan, pera na yan, malamang ang alam ng taong bayan, yung mga ganyan, bigang lobo, alam na, paldo, kung saan nang galing yan. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, ako naman ho ay maglalambing, paki-like, share nyo naman ang video natin. At syempre, huwag mo kalimutan, subscribe si Mang Banat. Ngayon, eto na. Shoutout kay Lee. Labo ng mata natin. Shoutout kay Liza. Ay, Lizzie La. 9588. Shoutout po sa iyo. Romy Donghil. Dada Search. Shoutout po sa iyo. Maribig Sato. Gina Aguirre. Rosita Nuas. Lagi ito sa atin eh. Rihanna 2326. Shoutout po. Wayne Hadro Dondoyan. Tess. Shoutout po sa iyo. Eneline Dahilig. Daisy Lantixe. Eden Pescaciosa. Melinda Samonte, shoutout po sa inyo At kay Ma'am Damanusan. Dana Damanusan. Raquel Velez, shoutout po sa iyo. Mahera Ching, shoutout po sa iyo. Noela Fable, shoutout po sa iyo. Romeo Galang. Arthur Mabulay, shoutout po sa iyo. Sir Arthur Dante Perez, shoutout po sa iyo. Arthur Biag. Danilo Bulabon, shoutout po sa iyo. Fatima Pellegrino, yan si Bang Fatima, lagi sa atin to. Angie Arcibal, shoutout po sa iyo. Naher Burgos, Benter Gumpad, David Desiri, shoutout po sa iyo. Rebe Raamir, shoutout po sa iyo. Jose Lu Terto, shoutout po sa iyo. Prisel J. Suario, shoutout po sa iyo. Ipon tayo. Dennis Sangara, Ferdinand Monte, Avilando Lim, shoutout po sa inyo. Genovi Vasolano Santi, shoutout po sa iyo. Joanna Liz Hamilya, Maribig Sato, Naher Burgos, Mahera Ching, yan, shoutout po sa inyo muli. At kung umabot ka sa segment natin, at kung hindi ka pa na shoutout, damihan niyo po yung komento, baka ho natatabunan. Hanggang sa muli, like and share, bye-bye!